Two hot issues will be tackled today: the failure of a relatively new Manila pumping station and issues against the Konektadong Pinoy Bill. Good morning, I'm Attorney Karen Jimeno, and you're tuned in at The Forefront. Congressman Roland Valeriano of Manila's 2nd District has been in the spotlight of late, facing sharp criticisms from Vice President Sara and Yorme Isko, remarks that trace back during the campaign period. He is stepping forward to share his truth and address the controversies and issues surrounding his name and district. He will also explain why Manila is submerged in flood despite a relatively new pumping station that has been non-operational since its inauguration 5 years ago. With us this morning is the House of Representatives of Manila's 2nd District, Roland Valeriano. Good morning, Congressman Roland. Good morning, Attorney Karen. Good morning to all the televiewers. Malakas pa rin po yung ulan ngayong araw. Kamusta naman po ang Manila? Medyo humupa na po yung baha, pero yung last 2 days, 3 days ago, talagang lubog ang Maynila. Not only Manila, the whole Metro Manila naman. Opo, oo. Nakita, Opo. kahit ako personally, nakita ko yung kahit dito sa Quezon City. Yung sa district nyo po, kasama dito yung Divisoria, Gagalangin. Hanggang ngayon po ba yung areas na yun, baha pa rin? Hindi na masyado, pero 2 days ago nga, sinasabi ko, talagang lubog. Lalo na yung lugar ng Gagalangin, Hermosa, yung Sunog Apog. Yan, talagang lumubog. Abad Santos, Tayuman, hindi madaanan ng sasakyan talaga. So, paano po nangyari na baha pa rin dun sa areas na yun? Kung meron tayong bagong pumping station, itong Estero de Sunog Apog pumping station sa may Gagalangin, Tondo, na bagong-bago pero hindi pa raw nagagamit? Yes, yung Sunog Apog pumping station, sinimulang gawin yan noong 2018. Hindi pa ako congressman noon. 2019 ako naupo. Although naalarma nga lang ako, 2 gabi yata, 3 gabi, naririnig ko yung alkalde ng Maynila na nagdedeklara na yung congressman na nagpagawa ng Sunog Apog pumping station tapos hindi gumagana without naming names. Lahat ngayon, including mga vlogger niya at yung mga trolls, ako yung tinuturo. Samantalang alam naman niya na noong 2018 pa pinagawa yun at hindi ako nakaupong congressman. Sino pong congressman si nung panahon na Congressman yun? Carlo Lopez yun na sinuportahan niya noong nakaraan at yun yung tinalo ko. Siguro kaya hindi niya mapangalanan at pilit niya sinasabi congressman lang. Yun yung katotohanan. Pero ako, ayoko naman magturo dahil mula nung maupo ako at nung malaman ko hindi gumagana yan, every now and then, lagi ko naman tinatawagan at nagre-request sa DPWH na ipagawa na yan at kung ano yung dapat gawin, remedyohan. Lately nga, itong May, nakita ko na napondohan nila in the amount of 90 million plus. 90? Yeah, 90? 90 para sa repair dahil nga talagang hindi siya gumana. At ano naman, ang DPWH naman, ginagawa nila ng paraan yan. Oo. Pero bakit ganon? Gumastos ng magkano ba to? 774 million pesos para sa pumping station. Tapos hindi gumagana? Hindi siya gumagana. At naging sanay ng baha talaga doon sa paligid na yun. Sa matter of fact, nung mga 2 years ago, lagi ko dahil patapos na rin, meron isa pang pumping station, yung Bitas Pumping Station. Siya yung gumagana. Medyo nawawalan na pero mabagal. Not like na kung matatapos yung gagana yung Sunog Apog pumping station. Malaking bagay talaga doon sa paligid namin. So masasabi niyo po ba kung sana gumagana lang tong pumping station na to, hindi sana babahain yung mga areas dito sa may Gagalangin at sa Divisoria? Malamang na hindi bahain yan. Pero nakadagdag din dyan para alam din ng taong bayan, yung NLEX SLEX connector, nung ginawa yun, maraming nagbara rin na mga drainage doon sa paligid. Siguro gawa nga nung pagkakagawa na yun. Yun ang isang solusyon na dapat din maano ng DP tsaka ng MMDA. So lahat ng yan naman, nakita ko naman tinatrabaho naman ng MMDA tsaka ng DPWH. Kaya lang nga, medyo malicious talaga yung deklarasyon ng alkalde ng Maynila noong nakaraan na
tinuturo niya yung nagpagawang congressman na hindi pinapangalanan. At ako ang natuturo ngayon talaga. Pero hindi po kayo. Ang Hindi, ninyo project ito. oo, hindi ko naman intention din na magturo. Kaya lang gusto ko lang itama yung mga ganong malisyosong deklarasyon. Oo. Pero nakakapagtaka naman, napakamahal, 774 million pesos na pumping station at hindi nagamit. Totoo po ba na hindi ito tinanggap dati ng MMDA nung tinurn over itong pumping station? Totoo yun. Dahil ang buong Metro Manila, ang nagpapatakbo, ang nagme-maintain ng pumping station ay ang MMDA. So isa sila, kung matatanda po ninyo, nung 19th Congress, nitong nakaraan, ako ang chairman ng Metro Manila Development sa Congress. Kinwestiyon ko rin ng MMDA kung bakit hindi tumatakbo. At sinabi nga nila na hindi nila talaga tinanggap yung turnover sa kanila kasi nga defective. Defective. Pero wala bang na-file ng mga kaso tungkol dito? So far, wala pa. Kasi may pag-asa pa ako no, na mapondohan. Pero naiintindihan ko rin yung DPWS na hirap din sila mag-funding. Baka hinahabol pa nila yung contractor nung una para gawin o back job yan. Pero lately nga, nakita ko na meron na siyang funding na 90 million para matapos yung Sunog Apog Pumping Station. Okay. Pero may efforts ba na habulin yung contractor na nagbigay ng defective pumping station? Dapat lang. Ngayon po, meron ding issue dun sa kayo against Congressman Joel Chua at sa iyo na binabatikos kayo ng husto ni Yorme at ni VP Sara nung eleksyon pa. Pati po yung physical appearance nyo, pinuna. Bakit po ba parang matindi ang galit sa inyo ni Yorme at saka ni VP Sara? Yung kay Yorme siguro nag-ugat yun sa hindi namin siya sinuportahan lang ng eleksyon. Yun lang yun. Wala namang personal na galit sa amin or anything. It so happen lang na sinuportahan namin ni Congressman Joel Chua si Mayora Hani Lacuna. Yung issue po na dati nagkaroon ng meeting sa BGC between Yorme din at meron daw nasabi si Congressman Joel Chua. Na hindi niya, parang narinig ko, hindi niya makain yata, diba? May alam po ba niyo kung ano talagang nangyari doon sa I insidente was na yun? there. Wala akong matandaan na salita si Congressman Joel Chua na sa matter of fact, inaantay ko rin kung ano yung hindi niya makain na salita. Tsaka siguro naman, nakita niyo naman yung attitude ngayon ng alkalde ng Maynila. May tapang naman di ba? So kung magsasalita ba si Congressman Joel Chua ng hindi mo makakain na salita, hindi ka man lang ba magagalit or 'di ba? At yung lugar na yun sa Manila House yun siya nag-aya ron, lugar niya yun. At tahimik doon. So Tahimik doon. kung may sigawan, Dapat may mapapansin komosyon ng ng mga konti tao. or what, 'di ba? So bakit nagkaroon ng ganong issue? Ginamit niya ng eleksyon yun So siguro, marami rin namang naniwala, as a matter of fact, nabawasan talaga ng boto si Congressman Joel Chua ron. Diba? Pero kilala ko rin yung pagkatao ni Joel Chua, hindi niya rin personalidad yung nagsasalita ng ganon. With respect po to Vice President Sara Duterte, were you in good terms bago nagkaroon ng inquiry into the confidential funds ang Congress? Wala namang personal po sa akin dahil akin trabaho lang naman talaga. Nakita ko naman na meron talagang anomalya. Pinag-ugatan nun yung privilege speech ko talaga. At may basihan naman yung privilege speech ko. Andun naman yung data, andun yung datos. So yun po, diniliver ko lang. At kahit naman sino, kapag mali siguro, may katungkulan tayo bilang mambabatas. Hindi lang naman yon. Nung misa sa lugar ko po, dun sa May Halige, nagkaroon din ng demolition. Supposed to be i-demolish siya bago mag-June 30. Nakita ko rin na mali at medyo na-bruise ko yung mga kapitbahay ko ron. Pagdating ko sa Congress, tumayo rin naman ako para ipagtanggol yung maling ginawa ng mga demolition team. And up to now, hindi sila na-demolish dahil ang akin dyan, ilagay nyo sa tama, that's the time na papayag kami ma-demolish yan. Okay. Pagka nakakita Pero ko yung demolition, wala naman pong, sa ano lang to? This is in your district? in my district, pero pinupunan nyo at the time with respect to the demolition? the PICOP, the police, the local government. Pero doon kasi, hindi lang to nangyayari sa syudad ng Maynila. All over the Philippines. As a matter of fact, after my privilege speech, the following day, parang nag-privilege speech din yung isang congressman ng Quezon City.
at sa kanila, nangyayari din. So, sabi ko, imbestigahan na rin natin lahat para kahit papano, maiayos. Hindi natin kinakampihan dito yung mga informal settler. Ang atin lang, ilagay sa tama. Okay, pero yung punto doon sa confidential funds ni Vice President Sara, what triggered you to look into that and to give a privileged speech? Bakit po ikaw? Hindi, bakit ako? At that time nga, ako yung chairman ng Metro Manila Development. At isa sa sinabi noon, isa sa nakalagay doon na nagbigay siya ng ayuda sa Metro Manila. Parang 990 plus, almost a million ayuda. Yes, and as chairman ng Metro Manila Development, parang hindi ko nakita, wala akong naramdaman. So doon lang, inimbestigahan ko rin, tinanong ko ang Department of Social Worker at ang local social worker namin, wala naman talaga. With that, nag-deliver ako ng privilege speech. At after nun, yun yung nag-trigger ng investigation ng good government, kung matatandaan po ninyo. Doon nagsimula yun at although hindi nasagot yung mga tanong namin dahil hindi naman talaga sila sumagot, pero doon nag-ugat yung maraming katanungan ng Kongreso at ng taong bayan. Personally po kayo, do you have anything against Vice President Sara prior to that incident? Wala po. Wala. Okay. Bakit hindi po kayo sumang-ayon sa mga sinasabi ni Mayor Isko na yung inutang ng Manila LGU na almost 18 billion pesos ay ginamit sa COVID response? Hindi naman po talaga ginamit sa COVID response yun. Ma'am, as simple as this, kung maglo-loan ka halimbawa ng isang kotse ngayon, Toyota, pag linalabas at sabihin mo na gagamitin ko muna pampagawa ng bahay, hindi naman papayag ang bangko eh. Hindi po ba? So yung 17 billion, meron ng proceeds yun. Halimbawa, 3 billion pampagawa ng ospital, 3 billion pampagawa. So nung nilabas yun, wala pang COVID doon eh. So wala naman talagang napunta sa COVID doon. And pwede rin naman siyang tanungin dyan kung talagang may napunta doon. At documented naman lahat yun. Walang napunta sa COVID response. Saan po nagamit yung pera at that time? Ospital ng Maynila. Doon sa mga pinatayo niya, Binondominium, Tondominium, doon lahat napunta yun. Would you say na magandang mga projects din yun? Kung mga ospital at saka infrastructure development? Maganda rin naman, kaya lang at that time parang hindi timely kasi nga meron ng COVID noon tapos 17 billion, too much. Parang sa record ng siyudad ng Maynila, 3 years, kauna-una pinakamalaking utang na inabot ng siyudad ng Maynila. Mukhang hindi dapat ginawa yung ganong kalaking utang, binigla. Pero napapakinabangan naman po ba ng Manila ngayon yung mga pinagawa based on yung inutang na pera? Kasi yung condominium na pinagawa, mga 900 plus yung beneficiaries noon. So, nagbabayad noon yung buong Manileño. Ang nakikinabang yung 900 plus, tapos hindi nga rento-on yun, di ba? Parang pinatira lang sila ron, pagka ayaw na nila, tsaka na lang sila aalis, bayad sila ng bayad, ibabalik na lang yung utang. Yun yung programa niya nung una eh. Oo. Pero would you say na at least may na-provide ng mga housing, wala namang mga anomalya? Hindi ko alam yung... Kasi at that time, congressman na rin ako eh, noong 2019 to 2022. Doon siya alkalde. Ayokong mag-accuse ng hindi, wala naman akong proof eh. Okay. At sino po ba nag-audit nito? Definitely, yung COA. Sa COA pa rin. At wala namang findings so far? That I do not know. Okay. At yung sinasabi naman po ni Mayor Isko dun sa parang equivalent ng SONA niya for Manila, yung meron daw mga 2.1 billion in cash advances na ginawa ang City Hall nung palapit na yung pagkatapos ng term ni Mayor Honey Lacuna. Ano po masasabi niyo sa issue na to? May katotohanan po ba ito? Hindi ako private doon kasi nga hindi naman ako part nung team ni Mayor Lacuna. Pero ako doon, kung merong anomalya doon, pailan niya na ngayon ng kaso. Diba? Kesa yung narrative mo, nasa vlogger, nasa social media, pailan niya na ng kaso ngayon kung may anomalya. Yun lang naman ang dapat gawin, diba, ng isang official. Pag merong corruption na tingin niya, you file cases, diba? Dahil kami, pag may nakita akong gano'n, it's either daling ko sa Kongreso or pailan ko ng kaso rin. Opo. Pero yung, kunwari yung kay Vice President Sara po, when kayo yung nag-privilege speech na meron mga, para sa palagay nyo, mga discover kayo anomalya dun sa confidential funds, meron na bang findings ang COA dito na final that would be used in the impeachment?
Hindi naman namin kinakailangan antayin yung findings ng COA. Kung ilabas ng COA after 5 years yun, after 4 years, di ba? Kasi yung power of the purse, di ba, nag-originate naman talaga sa Congress. Humihingi siya ng budget. At that time, I think 2024 budget, ano? Pero saan mo ginastos yung 2023, 2022? Merong karapatan ng Kongreso na alamin kung paano mo ginastos yung mga nakaraang budget na ibinigay namin sa iyo. So yun ang hinihingi namin paliwanag na ayaw niya ipaliwanag. But would you say na impeachable offense yun kung hindi pa rin final yung mga findings ng COA with respect to yung use of funds? Aside from the confidential fund kasi meron pang ibang mga impeachable na nakita sa kanya. Well, mabalik naman po tayo sa Manila. Yung meron kayong project na Plaza del Fiero sa Tondo, Yes. na sabi naman ni Mayor Isko, cockpit-like yung structure. Ano po masasabi niyo dito? Does it serve the public purpose, itong structure na? Ginawa yan 2019. Siya rin ang alkalde at that time. Okay. Pero para alam po nila, yung Del Piero no araw, madilim yan na plaza. Walang nagpupunta dyan. Ako lumaki dyan sa Gagalangin. Nag-aral ako sa public school. Hindi pinupuntahan yan dahil nakakatakot nung una, madilim. Pangalawa, yung mga estudyante, nung matapos yan, nalagyan ng bubong, nalagyan ng ilaw. Ang dami rin nagpupunta na para mag-practice. Ngayon nga, may Zumba doon kada umaga. Okay. At nung maitayo yung lugar na yun, nung maayos yun, tumayo, record will show, lumabas yung 7-Eleven. Nagkaroon ng maraming tindahan doon. Yung Tondo po, yung second district, mahirap yung lugar namin eh. Wala kami at that time, wala nga kaming sports complex. Nung maupo ako, wala kami sports complex, wala kami talagang plaza. Kinakailangan namin, kung ano yung meron, ayusin namin. So kung nagmumukha sa tingin niya, parang sabungan, hindi ako kasi nagsasabong, di ko alam. Kaya baka alam niya yon, kasi sa siyudad ng Maynila, 2 sabungan. Nagsasabong po ba si Mayor Isko? Hindi ko alam, pero sa siyudad ng Maynila, meron sa Bitas, tsaka meron yung pinag-uusapan ngayon Manila Arena, di ba? So sa siyudad ng Maynila, 2 yung sabungan. Baka kaya alam niya na parang sabungan yun. Okay. Pero anong issue ngayon kung mukhang sabungan ito? Hindi ko alam. Narrative niya yun eh. Di ba? Yun yung issue niya eh. Pero di ba dati po malapit kayo magkakaibigan? Ikaw, Congressman Joel Chua, Mayor Honey Lacuna, Mayor Isko. Ano po bang nangyari? Bakit umabot tayo sa ganitong punto na pati yung mga structure nagiging issue rin against you supposedly? Nagsimula lang yan nung hindi namin siya suportahan ng pagtakbo niyang mayor. Pero after the election naman, tanggap naman namin yung panalo niya with Congressman Joel. Lahat naman kami. Nanalo ka na, di ba? Tapos na yan. Pero mukhang sa kanya, hindi pa tapos yun. Nasa kanya yun. Call niya yun eh. Okay. And yung basura po, isa yan sa mga naging malaking problema leading up to the election. Kamusta na po yung lagay ng garbage collection sa Manila? Ngayon, maayos. Pero Nakikita ko naman bakit maayos. nagka-problema? Hindi ko alam talaga yung ugat kasi hindi naman nga ako parte ng gobyerno ng LGU, Manila, yeah. ng Oo. LGU. Pero nakita ko lang naman nung patapos na, siguro mga June 30 magta-turnover, siguro mga July 25 to 30, doon lang naman nagkaroon ng pile-up ng basura. Nung mga kalagitnaan, hindi naman eh. Pero pagkukulang po ba to ni Mayor Honey Lacuna? Ako hanggang June 30, syempre, hanggang June 30 ng tanghalian, responsibilidad ng alkalde yun. Oo. So, would you say na nagka-problema on the part of Mayor Honey Lacuna kaya nagkaroon ng hindi pagkakakolekta ng basura? Hindi raw nababayaran yung contractor? Hindi ko alam, siguro hindi naman yun ang dahilan. Kung ano man yung naging problema, hindi nga ako private ron. Pero yung problema ba ng alkalde yan? Problema ng alkalde lahat ng mangyayari during his or her term. Di ba? Pero nung na-interview po namin dito dati si Mayor Honey Lacuna, nung siya pa ang mayor, may nabanggit siya na parang sinasabotahe daw siya ni Mayor Isko. Would you know kung ano yung details or kung ano mga issues ng pagsasabotage? Siguro po si Mayor Honey Lacuna ang nasa tamang posisyon diyan para masagot 'yan. At kayo naman po ngayon, how do you handle yung mga repeated accusations and criticisms against you coming from Mayor Isko? Since pareho kayong
sa talagang mga head ng City of Manila? I've been in politics for almost 20 years. 4 na term ako naging konsyal, pangatlong term ko na sa congressman. Kibit balikat na lang ako dahil alam ko naman na hindi totoo yung sinasabi nila at nitong huling eleksyon nga, nanalo pa rin ako in spite of all the criticism na binato sa akin. Napatunayan ko naman yung karapat-dapat ako sa posisyon. Alam mo, Atty. Karen, marami kong natulungan at marami kong nagawa sa distrito ko. Halos lahat ng infrastruktura doon, ako nag-request, ako ang promotor, ako nagpagawa. Ospital, presinto, sports complex, barangay. Halos out of 122 barangay, 95 ang napagawa ko sa loob ng 6 na taon. Ang tinulungan ko ron libu-libong tao. Hindi naniwala ang taong bayan sa sinasabi nila. Yung korupsyon na binabato nila, hanggang ngayon ako nakatira sa Tondo, araw-araw ako umuwi. Saka nakakita ng congressman umuwi sa Tondo hanggang ngayon. At yung bahay ko ron, 1990s pa, nando na. Pinagawa ko, totoo yun. Natural lang kasi congressman naman ako, dapat naman presentable. Wala po akong bahay sa Baguio. Wala akong bahay sa BGC na wala akong bahay sa Amerika. Wala akong property sa Batangas. Yan lang ang kaysa-isa kong bahay sa Tondo. At yan, na-acquire. Ako po ay licensed customs broker. Bago ako pumasok ng politika, ako yung nagne-negosyo na meron na akong brokerage, meron na akong mga truck. And up to now, yung kami mag-asawa, naghahanap buhay kami ng maayos. On top, hindi ko kinakailangan mag-congressman para ako magkaroon ng kabuhayan. Very specific yung mga examples yun na bahay-bahay sa BGC, bahay sa Batangas. Sino po ba yung mga may bahay na sa mga ganong lugar? Hindi ko alam, pero ako na kasi, yan lang talagang bahay ko, yung sa Tondo. Kasi at that time ng election, may sinasabi pala, kaya nga tinatawagan ko DPWH kasi alam mo, kami namang mga congressman, nagre-request lang naman kami. Ayon sa gusto ng tao, o gusto namin magkaroon ng barangay dito, re-request namin sa DPWH. Sila na yung magpe-presyo, sila yung mag-estimate, sila engineering, sa kanila design, sa kanila contractor. Pero nung eleksyon, gagamitin sa amin na, yan congressman na yan, kumukuha ng 40% yan doon sa contractor. In which hanggang matapos yung project, hindi namin kilala yung contractor, hindi namin. And up to now, narinig ko nga doon sa isang vlog, hiniba yung isang barangay, 19 million to. Kinurap ni congressman to. And that is not true. Kaya nga sabi ko, dapat ang DPWH, lumabas din, magsalita sila regarding sa mga ganyang accusation sa amin. Hindi kami katulad ng LGU na diretsong nakikipag-negotiate sa kanila nang gagaling ang budget, engineering nila ang gumagawa. Dito, national project to, nire-request lang namin. Pag gusto namin magpagawa ng eskwelahan, magre-request kami sa DepEd, whether pagbigyan kami o hindi, andun yun. Ngayon, kung sino man yung gagawa, hindi namin alam yun. At yung mga sinasabi niyo po mga barangay hall, meron mga ginigiba. Pero ang balita po sa amin, ang mga nagigiba lang is nasa 2nd District at sa district ni Congressman Joel Chua. Totoo po ba yun? Sa ngayon, totoo po yun. To be honest, ma'am, 90% ng barangayan sa buong Maynila, wala naman talaga sa tama. Walang lupang maayos na mapapaglagyan ng barangay. Itong mga barangay, nakakaawa din po. Maghahanap sila ng isang lugar na hindi ginagamit para mapagtayuan ng barangay nila. Andun na rin yung daycare, andun yung opisina. Yun yung gigibain nila ngayon. Oo. Is that correct na gibain? Paano yung mga barangay? Anong gagamitin nila? Walang alternative po. And to be honest, ako sa distrito ko, halos lahat ng barangay nga ron. Sabi ko nga sa inyo, 95 out of 122. Talagang during my term nung magawa. So kung gigibayin, ayos lang. Wala akong magagawa. Sila yung nasa ngayon di ba? Sila yung namumuno ngayon. May zoning violations po ba para gibain yung mga structures? Kasi di ba exempted naman talaga sa mayor's permit, exempted naman sa dahil government project yan, national Pero call nila pa rin yun Sila yung gumagalaw dyan, di ba? Pero parang sayang naman yung public funds. Napatayo na, gigibain. We're looking at video ngayon. Isa sa mga ginigiba. Parang, tama po ba? Is that a prudent use of government funds? Dan kasi ang puhunan lang naman dyan, mga vlogger, tsaka tama na Di ba? Sa dami ng buzzer, sa dami ng mga trolls, pagka ginigiba na, mali na kami lahat Sila lang ang tama
Kayo po ba, are you beefing up your own social media team para sumabay sa mga Hindi po, batigas sa inyo sa mga hindi issues? po, basta ako dun lang sa totoo ako. Sabi ko nga sa inyo, for the past 6 years na pagiging congressman ko, naniniwala ako, nagserbisyo ako na maayos at wala akong ginawang masama. Yun lang ako siguro, kaya rin ako nanalo na nakaraan. At magsisimula na po yung 20th Congress next Monday. Meron na po ba kayong balita kung ano mga committee yung sigurado na ng chairmanship at kayo, ano po yung committee na maaaring kayo ang maging head? Hindi ko pa po alam talaga. Yan ay by election, tsaka kung minsan kung ano yung napagkasunduan ng Kongreso tsaka ng office ni Speaker. Hindi ko rin po alam kung si Speaker Martin pa rin ang Speaker, pero sa oras na to siya po, tingin ko. Pumirma rin po ba kayo dun sa Yes, resolution? Unang-una po kami sa pumirma doon. Matagal na po ba kayo magkaibigan ni Speaker Martin? Hindi po. As a matter of fact, nung nakaraang presidential election, hindi ba si Isko Moreno ang sinuportahan namin dahil taga Maynila siya. So, pagdating po namin sa Kongreso, medyo malayo po kami siyempre kay Speaker. Lalo na si Congressman Joel Chua. Si Congressman Joel Chua po, up to the latter part ng Congress, still Action Demokratiko, nag-iisa yan. Kasi because of Mayor Isko Moreno nga, hindi siya makaalis sa Action Demokratiko. At nung nangailangan ng lakas, ipinakiusap ko nga kay Mayor na kung pwede, magsumpa siya sa lakas. Ayaw ni Mayor kasi nga may plano raw siya kay Joel. So, yung Natuloy po ba yung plano? Opo, natuloy naman. Nilagyan siya ng kalaban. So, in the end, hindi Kaya na... nung manumpa po si Congressman Joel Chua sa lakas, kung matatandaan ninyo, siguro mga 6 months before election na lang. So, for the past 2.5 years, si Joel po, parang squatter sa Congress yan eh. Nag-iisa siyang Action Demokratiko. Alam niyo naman sa Congress, kapag wala kang partido, minsan wala kang committee, minsan wala kang perks na dapat mapunta sa'yo kasi walang nagtatanggol sa'yo na ako po na kasi sa NUP ako eh. So 40 kami na congressman, merong presidente sa NUP. So merong tagapagsalita kami. Si Joel talaga at that time nag-iisa siya eh. Pero I suppose that's a good sign of his loyalty. Na Yes, pagka sinabi niyang Lahat po kami, kaalyado kayo, talagang paninindigan niya. to be honest ma'am, lahat kami is very loyal. Sa tingin nyo ba, during the campaign period ng presidential, mga last 20 days, hindi namin alam na matatalo rin yung presidential candidate namin. Na at that time, si Mayor Isko. Yeah, politiko rin naman po kami. Alam din namin yun. Pero wala hong lumundag ng bangka sa amin. Lahat po kami kaya nga, pagdating namin sa Congress, nung 19 Congress, siguro kaya nga kami parang malayo sa administration because of our, di ba? Yung stand namin noon na hindi kami talaga, sa Maynila po, hindi uso yung gano'n, yung palit-palit ka. Oo. Kaya nga po, Asenso Manileño kami. Ako mula nung Vice Mayor si Daniel Lacuna hanggang sa pumikit yung mata niya, loyal po ako sa kanya. Kahit sinong mayor, sumusunod ako sa matanda hanggang sa uling sandali. Ngayon po na medyo nagkaroon na kayo ng watak-watak, well, at least kayo nila, Congressman Joel Chua, Mayor Hani, magkakaibigan pa rin kayo. But with respect to Mayor Isko, parang sayang naman yung tagal ng pinagsamahan ninyo at yung loyalty that was there from the start. May nakikita po ba kayong pagkakataon na maayos pa ninyo yung mga issues among yourselves? Hindi ko po alam ang stand ni Mayora, ni Joel, pero ako po tsaka kay Mayor Isko siguro wala na. Wala na? Wala na Final. po siguro. But kayo ni Congressman Joel Chua, despite all the criticisms, yung mga batiko sa inyo nung campaign period, kahit all the way up to the elections, nanalo pa rin kayo. Do you feel vindicated? At paano yung nagawa yun na manalo pa rin? Yun nga po, siguro nakita na, sabi ko nga sa inyo, sa loob ng termino ko, mula nung magsimula ako, marami akong tinulungan at marami akong nagawa sa distrito ko. Hindi naniwala ang taong bayan. Yun nga po ang nakakapagdamdam na, alam niyo hindi ko rin inaasahan lahat ng naging galaw niya para sa akin personal. Kasi natatandaan ko nung nagsimulang tumakbo siya na Vice Mayor, wala ho siyang kakampi sa District 2, ako lang. Isa lang ang konsyal noon.
Sa matter of fact, dahil nabanggit ko nga kanina, customs broker ako, may negosyo naman ako. Tinulungan ko pa siya sa pera nung umpisa para sa kampanya namin. Kaya hindi ko inaasahan from the very beginning, very loyal ako. And then after that, because of politics, parang bigla mong sisirain yung pakikipagkaibigan natin. Well, ngayon po na pag-ulan na naman, ano po yung mensahe nyo para sa mga taga Manila tungkol dun sa mga naapektuhan ng baha? At saka yung mga issues na rin na dati pang problema rin yung kahirapan, tsaka yung pangangailangan ng trabaho. Well, kami po, siyempre may limitasyon naman yung ginagawa namin. Pero sa abot ng makakaya ko po bilang kongresista, kilala naman ako sa distrito namin. Pagka nagsabi naman po ako, tinutupad ko naman. So, tuloy-tuloy po. As a matter of fact, tapos nitong interview ko, ako po'y bababa na sa distrito namin dahil tinawagan ko na po ang social welfare para magbaba ng ayuda sa lugar natin. At the same time, siguro may kasamang abono ko yan para matulungan ko yung mga nabahaan sa atin. Sarili nyong pera po Opo, ang bibigyan lagi nyo. ko namang ginagawa yun para makatulong sa distrito. Yung pumping station po ba, maaasahan namin na gagana na yan, maayos? Siguro 6 months from now, baka gumana na yan. 6 Hopefully, months from now? Naku. kasi meron na siyang funding naman ngayon. Nakita ko na naman meron na. Pero mag-file po ba kayo ng kaso? Kayo po ba? Oo. Yeah. Kasi ang tagal din naman bago nila napondohan. Lalo na doon sa contractor. Okay. Maraming salamat po, Congressman Roland, at good luck po sa Manila. I hope humupa na po yung mga pagbabaha. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.